Hi guys! Welcome back po muli to another reading. Ang ating pagbasa ngayon bilang andito tayo sa buwan ng Hunyo, wedding month na matatawag. So yung topic question na ating bibigyan ng pagbasa today ay iiwanan natin nang may patanong na sa kanya ka ba ikakasal? Para po ito sa mga couples or in a relationship. Ayan, tatagal ba kayo pero hindi ikakasal? Kailan ka ikakasal? Anong possible date? Na later on sa bawat science ay mag-iiwan tayo ng year bracket. Okay? Kung kailan possible yung wedding. This is a love reading in the next 12 years. From 2023 to 2035. Ano nga bang ilang ganap or maaring ilang challenges? O pwede nyo pang pagsamahan at pagdaanan together ang haangat sa baraha. Anong mensahe ang kailangan mong marinig ngayon? Again, this is for those in a relationship or couples na, okay? Pero kung single ka man ngayon, maaari rin naman na makinig. Pero kung hindi nais, okay lang din naman po na skip ang video na ito. Balik na lang po tayo kapag may jowa na tayo. Or may shota na siya rin. Hindi. Kasi nag-iwan tayo dito ng ilang information din in regards astrology. Kaya yung year bracket natin is 12 years. 2023 to 2035. Hi Pisces, ito na po ang inyong reading. Sa kanya ka ba ikakasal? Para po ito sa mga couples in a relationship. Love reading po tayo in the next 12 years. Okay, para sa mga Pisces. Kuha muna tayo ng ilang messages para sa inyo. Pisces, couples in a relationship, anong may iwan natin para sa kanila? Message. Okay, so, meron dito ilang bumagsak. The Knight of Cups ay narito. Four of Wands, reversed. The Moon. The Ten of Swords. Okay, adapt na lang po tayo. Nine of Pentacles, reversed. The Ace of Wands. The Seven of Swords, Page of Pentacles, and the King of Pentacles reverse. So, Pisces. Guys, keep in mind na tayo po ay general message, Knight of Cups at the center of your cards, Pisces. Actually, this signify proposal. Love or marriage proposal. Commitment. Okay, nandito, very present sa iyong baraha. So, agad-agad parang nasagot natin, Kasi ikaw to Ito yung, or maybe ito yung current energy na ating nakukuha sa inyong relasyon. Pero kaakibat niyan, okay, ito tayo sa pero. Doon muna tayo sa positive, okay? Unahin na natin yun bilang ito na, sa sentro. Maaring makatanggap sa inyo ang ilan nung ito na, yung marriage. Meron kasi ditong celebration. And for some, maaring, lang ito, simple lang. Or angat talaga yung pagka-simple, pagka-low-key. Ayan, pasensya na po sa ilang sasakyan. Tayo ay daytime, pero simple, pero sa inyong mga puso, or kung paano nyo ito dadalhin, ay napakalalim. May paglalim doon sa commitment o connection nyo pa together. So, agad-agad dun sa ating katanungan, for some of you, lalo na kung andito na kayo sa posisyon na alam nyo ready na kayo, tanggapin ang mga bulaklak. Ayan, may bulaklak. Then, it's a yes. Okay? Kung ikakasal ka sa taong ito, it's a yes. Ito na, dito tayo sa medyo negative. Pero ito naman po ay hindi lahat kailangan makaka-relate. At wag lang pong laliman yung ilang messages ni Moonchild. Kaakibat nito, sabi ko nga, yung pagkamalalim, yung iyong subconscious mind, or yung emotions, or maaaring may patungkol ito sa yung pang-espiritual, or kahit sa yung sariling mindset lamang ito, or dyan sa yung puso, aangat kasi yung pakiramdam. Mas lalakas ang inyong mga pakiramdam, Pisces, sa mga susunod na taong ito. Sabi ko nga, kung ready na kayo, alam niyo yan sa inyong mga puso. Na ito na si the one. Tatanggapin nyo na ito. Okay? Or, ito lang sa medyo walang balance or pagkasobra para sa ilan na
Maaring sa lakas ng inyong mga pakiramdam, kahit na meron kayong makitang hindi okay, 7 of Swords, 10 of Swords reverse, ay maring bigyan nyo ito ng control. Kahit na alam nyo na yung totoo, or merong aangat na katotohanan. Ito, parang meron kang sinasabi dyan, Moonchild, na meron bang mangyayari. Okay, ito yung medyo tension lang, okay? Na maring meron ditong maglihim. Merong diskarte na ayaw ipaalam. Pero dahil sa malakas ang pakiramdam, bilang kayong mga Pisces, napaka-intuitive nyo na sign. Dahil mahal nyo ang taong ito, babaliwalain. Itatago ito. At hindi ito madaling pagdaanan, hindi madaling proseso, hindi madali sa pakiramdam. Na parang, ang ilan ay parang ibaon na lang ito sa limot or babaliwalain, as I've mentioned. Or for some of you, maring ito ay may kaugnayan from the past. Merong lilitaw na scenario or emotions from the past na maring maapektuhan ang ilan sa kung anong itinatakbo ng relasyon in the present na ayaw natin. Maring merong umangat dito from the past. Okay? For some of you. Or merong lalabas na katotohanan dyan. Meron kayong sasabihin sa kapareha. Pwede, kung higit tayong magiging practical, maring mag-open up kayo sa isa't isa. At syempre pa, sa ganitong pagkakataon, sa realidad po ng buhay, magkakaiba tayo ng posisyon, sitwasyon sa inyong relationship, nakadepende na ito kung mangingibabawan kayo nung commitment, ng love, ng trust, at ng respect sa isa't isa. Na maraming bagay ang mahirap ipaliwanag, marami tayong pinagdaanan ng ilan sa atin from the past na hindi madali. At nasa sayo na yan. Reversal energy tayo every time. So, maring mag-reflect ito sa'yo or sa iyong kapareha. Yung ilang masalimuot na experiences from the past. Especially kung andito na kayo sa edad kung saan sinubok na rin kayo ng ilang pagkakataon or ilang struggle, difficulties ng buhay. Yung ilang naging decisions. Ayan, sumasang-ayon po ang aso namin. Yung ilang naging decisions nyo sa inyong mga nakalipas na relasyon or experience in life in general. Maring magkaroon kayo ng power na sabihin ito or sabihin sa'yo, reversal. Pwedeng ganun. Or talagang totally meron ditong someone na angat na hidden or secrets. Pero kahit alam mo na, okay, malakas yung instinct nyo, ay ang ilan baka pahintulutan ito, syempre pa hindi yun okay. So, communicate din. Communication is the key dito para mapanatili nyo pa yung tatag. Minsan na pag-uusapan naman talaga ang mga bagay-bagay. Kung ano bang nangyayari, kung ano na itong itinatakbo ng relasyon. Pero yung pinaka nasa gitna ng barahan nyo ay yung love, yung commitment, yung proposal, marriage. Papunta kayo doon. Merong selebrasyon na tahimik lang. Mas dama. Okay? Mas dadamahin nyo ito ng kayo lang. Pero tanungin mo rin ang iyong sarili, okay? Kung itong ilang sikreto na ito, ay mag-reflect man sa'yo or sa kapareha. Kung importante pa ba to? Lalo na kung past events na ito. Kumbaga, dapat nang ibaon sa limot, kahit masalimuot, at harapin yung ngayon. Okay? Kung ano kayo ngayon, yun naman ang mahalaga. Huwag na raw gawing komplikadong mga bagay-bagay. Yung ngayon, yung mahalaga. Okay, Pisces, kuha tayo ng ilang final advice, message para sa uy, may umaangat dito. Liberation. Liberation. Pagpapalaya. Sabi ko nga, the 10 of Swords ay narito. Pagpapalaya sa mga nakalipas na agenda, senaryo, sitwasyon sa inyong buhay. Palayain nyo yung inyong mga sarili sa part na yan dahil hindi nyo deserve yung ganong senaryo, okay? Or, meron kayong papalayain. Lalo na kung meron kayong madiskubre. Okay, dalawa yung meaning. Mag-ada pa tayo. Kasi meron ditong healing. Okay? Merong paghilom ng ilang sugat sa nakalipas, especially. Or maaaring pagdaanan pa lang ito ng ilan sa inyo. Okay, ada pa tayo dyan. Liberation. Ayan na po. Sumabog na po sila.
Ang daming bumagsak. Oo. Kahit up lang tayo bilang meron na dito. Kahit up lang tayo ng pinakababagsak pa. Talagang umaangat sila lahat. Sige. Uy! Revelation. Liberation. So, merong marireveal. Ayun na nga. Merong marireveal dito sa mga susunod na taon. And it could be positive or negative or kung paano nyo pangahawakan yon. Kung ano mang aangat na revelation. Acceptance. Sabi ko nga, nasa sa inyo yan, guys. Kung pangibabawan kayo ng respeto at pagtanggap. Acceptance. Okay. Perception. Siyempre, no, nasa sa inyo talaga yan. Sa inyong, kung ano yung paniniwala nyo dito or paniniwala ng iyong kapareha. Kung paano nyo ito ipoproseso. Kung ano man yung ma-reveal. Okay? Ang daming lumabas. Marahil ito para sa inyo talaga. The Beloved. Siyempre pa. Bilang Knight of Cups ay narito, yung love, yung inyong minamahal ng angat. Serendipity. So, it's for good. It's for the better. May patuloy na chances ako dito nakikita na mas aayon para sa inyo. Okay? And family. Ang ganda. Meron pang pundasyon. Mga bagong pundasyon na mabubuo sa pagitan yung dalawa. Kung andito ang iyong puso, at kung nandyan ang puso niya sa'yo talaga, at andyan yung pagtangkap sa isa't isa. Walang imposible na makabuo kayo nung matatawag niyo yung sarili niyong pamilya. Family. Okay? So, ito na. Magsashare po ako ng ilang year bracket kung saan ay higit na mag-highlight o magbibigay diin ng iyong buhay relasyon, pag-ibig at pamilya. Please be reminded that this is not an assurance. Kakarampot lamang po ito na impormasyon. Napakalawak po ng astrolohiya. Isa pa, I can see your whole chart from here because we all have our own different unique chart when it comes to astrology. Pero atin na lamang sinilip ito ng bahagya mula sa planetary transits or movement ng ilang planeta in the next 12 years. Kung hindi ka man mismo ang ikasal sa mamamention kong taon, Pisces, then maaring isa po ito sa miyembro ng pamilya or malapit sa iyong puso. At kung hindi man ito yung taon na ikaw ay makapag-asawa talaga, or totally ay ikakasal sa may dambana, then probably sa mga taong ito na aking mababanggit ay meron at merong isang tao na aangat o tatatak sa'yo at matatawag mong true love or soulmate. And it can actually be in the form of a friend or a lover. So, from year 2023 to 2034, 2024 to 2025, 2025 to 2026, 2027 to 2028, 2031 to 2032. Pisces.